Hallelujah. Patuloy natin siyang purihin sa pamamagitan ng ating amin. Amen. Siya ang ating tunay na Diyos. Nararapat ang purihan. Hallelujah. Kaya tayo patuloy ang aming sarili. Pupurihin ka namin.
Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong itong muli na ibinigay mo sa amin upang ikaw ay tunay na sambahin at tunay na sa pamamagitan ng iyong mga salita ay mapalago ang aming pananampalataya at paglilingkod sa iyong harapan. Salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin upang kami muling magkatipon-tipon sa iyong iglesia upang patuloy na maranasan ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Dalangin po namin, Ama, na sa aming pagpapatuloy, patuloy mong buksan ang aming puso at ang aming kaisipan para po sa mayamang salita mo na siyang aming diringgin at tatanggapin. Nawa, Panginoong Diyos, ipaunawa mong mabuti sa amin ang iyong mga kapahayagan at sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo, hayaan mo, Ama, na patuloy kami, Panginoong Diyos, na papalago at mapatibay ang aming pananampalataya na maging katulad ng kay Kristo at patuloy na magmanipesto sa amin ang bunga ng iyong Espiritu upang sa ganon, tunay na magliwanag kami sa iyong kalwalatian. Panginoon, sa iyo namin ninahabilin ang pinakamalagang oras ng aming gawain sapagat wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Dalangin ko rin po, Panginoon, na pagpalain mong lahat ang mga kamay na nagkaloob ng kanilang mga handog para sa iyong gawain sapagat nagtitiwala sila sa iyo at patuloy na umaasa, Panginoon, sa iyong mga pangako. Ibalik mo ito ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa kanila. At inaangkin namin ang katugunan ng aming panalangin. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Okay. Genesis chapter 6, Genesis, Kabanatang 6, verse 1 to 9. 1 hanggang 9. Genesis, Kabanatang 6, talatang 1 hanggang 9. Sabay-sabay po nating babasahin. At nangyari na magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at magkaanak ng mga babae na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y nagsikuha ng kani-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking spirito ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya may laman. Gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon. At pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao, at mga kaanak sila sa kanila, ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon ng mga lalaking bantog. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon sa kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Amen. From Seven Church, I am preaching to you about our husband, Jesus Christ, we are his brides. Mula sa 7 iglesia, ako'y nangangala sa inyo na si Kristo ang ating lalaking pakakasalan at tayo ang pakasal kay Kristo. Today message also say from Genesis chapter 2 this until Genesis chapter 6 there's very important message to our church. At mula doon sa Genesis Kabanatang 2 hanggang Kabanatang 6, ito po'y mahalagang mensahe ng Diyos para sa ating iglesia. It is God's will, union Christ. Union Christ. At tunay na kalooban ng Diyos na tayo makipag-isa kay Kristo. Because only true life in Jesus Christ, when we become one with Jesus Christ, that is eternal life. Sapagat ang tunay na buhay ay na kay Kristo Jesus. Kaya naman sa ating pagkikipag-isa sa Kanya, doon lamang natin mararanasan ang tunay na buhay. Union Christ other means we became
the wife of the young man, Jesus Christ. At ang tunay na ibig sabihin ng pagkikipag-isa kay Kristo, tayo ay magiging karapat-dapat na pakakasal sa kordero na si Kristo. In the Bible, other words said, that is the kingdom of God and new heaven and new earth. At ang ibang salita po na binabanggit sa Biblia ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos na isang bagong langit at isang bagong lupa. From Genesis chapter 1 to 6, that is the very important message of God. As like a summarize of the whole the Bible. At mula sa Henesis Kabanatang 1 hanggang Kabanatang 6 ay isa pong pinakamahalagang mensahe ng Diyos na nakapasok sa Biblia na siyang nagiging buod ng kabuuan mismo ng Biblia. That's why if you understand from Genesis chapter 1 to 6, you can understand the whole the Bible. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin kung maunawaan natin mabuti ang Henesis Kabanatang 1 hanggang Kabanatang 6 ay maunawaan natin mabuti ang kabuuan ng Biblia. Especially book of the chapter 1, diba? Genesis chapter 1 says about God's creation, about the Genesis of God. Lalo na po yung binabanggit sa Henesis Kabanatang 1 tungkol doon sa paglikha ng ating Panginoon. And then in the Genesis chapter 2 says about the wedding with Adam and his wife Eve. Samantalang ang Kabanatang 2 ay tumutukoy naman sa kasalan na nangyari kay Adan at sa kanyang asawang si Eva. But already we understand that is the shadow of the Jesus Christ and his church, his wife, is us. Pero naging maliwanag sa atin po na yung kasalang iyon ay naging anino po ni Kristo at ng kanyang pakakasalang iglesia natin. And then you see today Genesis chapter 6 says about wedding. Okay, it's because of the God killed all the unbelievers by the blood because there's problem of their wedding. At sa atin pong mga binasang talata, ito'y tungkol din po sa kasalan na kung saan nababanggit din po dito yung paglipol ng Diyos doon sa mga tao sa pamamagitan ng baha sapagkat nagkaroon ng isang kamalian sa kasalan. It is says about Genesis chapter 6, 1 and 2. Why? You can understand why God killed all the men by the blood. At magiging maliwanag sa atin yung nilalahad ng talatang 1 hanggang 2 ang siyang naging dahilan ng Diyos kung bakit nilipol ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng baha. Verse 2, the Son of God saw the daughters of the men, they were beautiful. That's why they took wives for themselves. That is the problem. At sinabi dito na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y nangagsikuha ng kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. At ito ang malaking problema. What is God's will? Through church, through God's children, be wife of Jesus Christ. Na ang kalooban ng Diyos, na ang tunay na iglesia, ang tunay na pakakasal doon kay Kristo ay ang iglesia. But at the time of the Noah, all the people, they have no interest about the wedding with Christ. Pero sa panahon ni Noe, ay hindi po naunawaan ng mga tao yung tungkol sa pakakasal kay Kristo. Only just they have physical mind and they're looking for only beautiful women. At ang tanging tinataglay po nila yung makalamang kaisipan, kaya naman wala silang ibang iniisip kundi ang kagandahan ng isang babae. They have no mind about true husband, Jesus Christ. Only physical, they have only physical mind. Kaya nga po hindi po nila iniisip yung tunay na pakakasalan nilang si Kristo, kundi ang iniisip po nila ay ang makalamang kaisipan. When we marry with Jesus Christ, Holy Spirit, by the Holy Spirit, we can marry with Jesus Christ. Sapagat alam natin na makikilala natin lulubusan lamang si Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. That's why verse 3, my spirit shall not strive with men forever. Why? Because already they met with other woman, not Jesus Christ. Kaya naman binabanggit ng talatang 3 na ang aking spirito hindi makikipagpunyigi sa tao sapagkat yung mga tao nga po ay hindi naunawaan yung kanilang pakakasalang Kristo. Only Noah's 8 family, they into the wedding ceremony then. At ang tangi lamang, 8 pamilya ni Noe ang tunay na nakasama doon sa tunay na kasalan ng kordero. Into the ark, into the ark means
into the wedding ceremony. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na yung pagpasok nila mismo doon sa daong ay kumakatawan doon sa pagpasok sa kasalan ng kordero. Because Noah's Ark, the spiritual meaning of the Noah's Ark, that is Jesus Christ, into the Jesus Christ. Sapagat maliwanag sa atin na ang anino po nung tinatawag na daong ni Noe ay si Kristo. That's why only Noah's 8 family, they into the like a spiritual meaning of the meaning into the wedding ceremony. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na yung 8 miyembro ng pamilya ni Noe na nakapasok doon sa daong, ang siyang nakapasok doon sa kasalan ng Yeah, kordero. why? Because they receive the grace of God. Verse 8. Sapagat sila lamang yung nakasumpong ng biyaya ng Panginoon na nakasulat po sa talatang 8. And then Noah is not just perfect man and not just one. At binanggit naman doon sa 9 na si Noe lamang ang isang matuwid at isang sakdal. There's no perfect man. There's no nicest one in the nicest man in the world. Alam natin na walang matuwid na tao sa buong mundo. When we are in Jesus Christ, we are perfect man and then nicest man. Pero nagiging ganap ang bawat sa atin na nagiging matuwid ang isang tao kapag tayo po ay na kay Kristo. Only Noah's family, they work with God. That's why they into the ark, Jesus Christ. At ang tanging pamilya lamang po ni Noe ang tunay na lumakad na kasama ng Diyos, kaya naman sila lamang ang karapat-dapat na makapasok doon sa daong ng Diyos. Yeah, that's why already Genesis chapter 1 verse 1 to diba? Last time I explained to you about that one. That is Holy Spirit want to come upon to us further into the wedding ceremony. At ipinaliwanag ko na nga po sa inyo ang Genesis kabanatang 1, talatang 1 hanggang 2 na kung saan nais ng Espiritu Santo na manahan siya sa atin upang tayo maging karapat-dapat na pakasal sa kordero. Yeah, because only by the Holy Spirit we can unite with Jesus Christ, one with Jesus. Sapagkat tayo lamang po ay makikipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. By the Holy Spirit, when we join unite with Jesus Christ, that is God's kingdom and also wedding ceremony. At kung tayo makikipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, ito'y may tuturing na kaharian ng Diyos at kasalan ng kordero. Genesis chapter 1 verse 3 said, diba, let there be light and there was light. Sinabi doon sa Genesis kabanatang 1, talatang 3, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Apostle John said, this is John chapter 1 verse 4 said, in him was life and the life was the light of man. At ito yung binabanggit ni Apostol Juan doon sa 1 kabanatang 1, talatang 4, na nasa kanyang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng mga tao. Of course, God created all things like as Genesis chapter 1. Totoo naman po na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay kung paanong binanggit ng Genesis kabanatang 1. But it is important. There's spiritual meaning in the Genesis chapter 1. That's why you have to understand. Pero kailangan maging maliwanag sa atin kung anong spiritual na ibig sabihin ng Genesis kabanatang 1 at kailangan natin itong maintindihan. First day, the light, it was not like a sunshine. It was light. Apostle John said, it was life of God, life of God. Kaya naman doon sa tinatawag na liwanag, ito hindi lamang liwanag ng isang araw at ito yung itinuturing at sinasabi ni Apostol Juan na tunay na ilaw. That's why God created new heaven and earth by the true light and the true life of Jesus Christ. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na nalikha ng Diyos ang bagong langit at bagong lupa sa pamamagitan ng liwanag na ito at sa pamamagitan ng buhay ni Jesucristo. And then second day, God separate on the water and upper water. At sa pangalawang araw ay pinaghiwalay ng Diyos ang tubig sa baba at tubig sa itaas. And then third day, finally the dry land came out from the sea, from the water. At doon naman sa ikatlong araw ay lumabas ang lupa mula sa ibabaw ng tubig. Like this, it is saying Exodus chapter 14:21. At ito po ay nakasulat din sa Exodus 14:21.
At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hanging silanganan ng buong magdamag. At ang dagat ay pinapaginto yung lupa at ang tubig ay nahawi. Israel people, when they came up from Egypt, when they passed the Red Sea, this water separate and then finally came out the dry land. Maliwanag po sa paglabas po ng mga Israelita mula doon sa Ehipto at sa pagtawid nila doon sa dagat na pula, yung pong mga tubig sa dagat ay nahawi at nagkaroon ng tinatawag na tuyong lupa. Yeah. Without third day, the land not came up to water. There's no salvation. Kaya nga po, magiging maliwanag sa atin kung sa ikatlong araw ay hindi nagkaroon ng lupa doon mula sa tubig, wala rin pong Yeah, kaligtasan. that's why as a parable, Exodus chapter 14:21, when Israel people they came out from Egypt, that is salvation. When they say finally the dry land came out. At bilang talinhaga po, ito po'y nahalintulad doon sa paglabas ng mga Israelita mula doon sa Ehipto at pagtawid nila doon sa dagat na pula ay lumitaw ang tuyong lupa. Yeah, which means spiritual meaning of this dry land is church, but today church, body of Christ church. At ang spiritual na ibig sabihin po ng tuyong lupa ay ang iglesia ngayon. Also, Joshua chapter 3:17, when Israel people into the Canaan, also the dry land, they into the Canaan by through the dry land, dry ground. At mula doon sa Josue, Kabanatang 3, talatang 17, na ang mga Israelita ay pumasok doon sa lugar ng Kanaan, ay lumitaw din po yung tuyong lupa. Yeah, okay, Joshua chapter 4 verse 22, sabay-sabay tayo. 4:21, sabay-sabay po tayo ng Josue, at siya ay nagsalita sa mga anak ni Israel na sinasabi, pagka itatanong ng inyong mga anak sa kanilang mga magulang sa panahong darating na sasabihin, anong kahulugan ng mga batong ito? When Israel people into the Canaan, that is into the God's kingdom, you heaven and doors, they into the Canaan through the dry land. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin ang pagpasok ng mga Israelita doon sa Kanaan ay pagpasok sa kaharian ng Diyos sa isang bagong langit at bagong lupa sa pamamagitan ng tuyong lupa. Yeah, that's why you can understand further into the heaven and doors, God's kingdom, without church of God, without body of Christ, church of God, there's no, you cannot into the God's kingdom. Kaya nga po sa pagpasok doon sa kaharian o doon sa bagong langit at bagong lupa ay kinakailangan po ang iglesia at ang biyaya ng ating Okay, Panginoon. maybe we have enough time. That's why next time I some more explain to about chapter 1. At ito'y may papaliwanag sa mga susunod na pagkakataon. Yeah, okay, okay. From Genesis chapter 2. This Genesis chapter 2 also saying explain about God create man and woman. Genesis Kabanatang 2 ay binanggit pong muli ang paglikha sa lalaki at babae. But focus is man, focus man. That is different from Genesis chapter 1. Pero alam natin, ang pinagsesentruhan nito ay ang lalaki lamang, katulad ng sinabi doon sa Genesis Kabanatang 1. That's why when God created Adam and Eve, there's no field like a bukit. That's why God created Adam and Eve. Kaya naman, ang likhain ng Diyos in Adan at Eva ay wala pa noong bukid. Kaya naman ang paglikha sa kanila ay kay Adan at kay Eva. Because in the Genesis chapter 1, on the third day, when God created the dry ground, already there's like as vegetables, like as the food of the animals. Sapagkat mula doon sa Genesis Kabanatang 1 na sa ikatlong araw ay nang lumitaw yung lupa, ay lumitaw na rin po yung mga halaman na namumunga bilang pagkain ng mga hayop. Yeah, that is but this Genesis chapter 2 focuses only man, church. How to God create his wife. Pero pagdating doon sa Genesis Kabanatang 2, ang pinakamalagang pinagsesentrohan nito ay tao na siyang hinahangad ng Diyos na magkaroon ng asawa. That's why you can understand already at that time, this tree and also grass and the vegetables
all in the world. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na ng panahon yon ay meron na pong mga puno, meron na pong mga halamanan na namumunga sa mundo. But it is important. There's no bukid, like nice field, because there's no man. Pero ang pinakamahalaga na mensahe dito ay wala pang tinatawag na bukid sapagkat wala pa pong nangangalagang tao. Yeah, that's why God created Adam first. And then, in the next step, Eve, wife. Yan ang dahilan kung bakit ang unang nilikha ng Diyos ay si Adan at ang susunod po ay si Eva na kanyang asawa. In the Genesis chapter 2, diba? In the Genesis 2, when God created Adam, He created Adam by the dust. At nakita natin ang likhain ng Diyos si Adan ay nilikha niya ito mula sa labok ng lupa. It is our position, diba? Our set. We have to really understand how much we are useless man. At masasabi natin na sa pamamagitan ng paliwanag na ito yung katatayuan ng mga tao na kung saan ang ating katatayuan ay napakababa lamang at walang halaga. And then Genesis 2 verse 21, God let Adam deep sleep, diba? Fall in sleep, and then he took his sleep and then made wife. At pagdating doon sa 21 ay sinabi, hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at sa pamagitan ng kanyang tadiyang ay nilikha ang babae. Yeah, that's why verse 23, diba? Adam said to wife, you are my bone of my bones and my flesh of flesh. At sa 23 ay sinabi ni Adan, ikaw ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Yeah, apostle, all the disciples of Jesus Christ, they understand this meaning. All the Genesis chapter 1 to 6, meaning of all the Genesis At scripture. alam natin ang lahat ng alagad ng ating Panginoong Kristo ay naunawaang mabuti kung anong ibig sabihin ng paglalang mula Henesis kabanatang 1 hanggang 6. Yeah, you see, John chapter 19, verse 34. Juan kabanatang 11, talata po ay 34. Gayunmay, pinalagpasan ng kanyang tagiliran ng isang sibat. 34? Yeah, 34. Ng isa sa makawal at pagdakay lumabas ang dugo at tubig. Yeah, from people, already I explained to you about the book of the John. That is same like as book of the Genesis. Nasabi ko na nga po sa inyo na sa pagpapaliwanag po ng aklat ng Juan, ito may ituturing po natin katulad ng aklat ng Henesis. That's why only book of the John chapter 90 verse 34 about the Jesus Christ pierced his side with spear and then the blood water came out. Only just in the book of the John. Kaya nga po masasabi natin na sa aklat lamang ng Juan, nabanggit po yung pagpapalagpas ng sibat sa tagiliran ng ating Panginoong Hesus na kung saan ang dugo at tubig ay lumabas. Yeah. Matthew, Mark, and Luke, they did not say about this one. Sapagkat hindi ito nabanggit doon sa aklat ng Mateo, Marcos at Lucas. Yeah, but Apostle John, he understand about this Genesis chapter 2. That's why purposely he explained to us Jesus Christ pierced his side with the spear and then the blood and water came out. Samantalang si Juan ay naunawa niya mabuti ang Henesis kabanatang 2, kaya naman binanggit niya po bilang pagpapaliwanag na kung saan ang sibat ay naitagos sa tagiliran ng ating Panginoon na lumabas ang dugo at tubig. Yeah, before Jesus Christ pierced his side with the spear, already Jesus died. Already Jesus died. Alam natin na bago po ipalagpasan ng sibat ang tagiliran ng ating Panginoong Hesus ay namatay na ang ating Yeah, Panginoon. that's why Genesis chapter 2 verse 21. First, God let Adam deep sleep means died, already died. Kaya nga po mula doon sa Henesis kabanatang 2, talatang 21 na pinahimbing ng tulog si Adan bago nilikha si Eva, ibig sabihin ito po'y patay. When he died, God get leaves from his side and made white. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay kinuha ang kanyang tadyang at nalikha yung kanyang mapapangasawa. Yeah, when Jesus Christ pierced his side with spear, it's so big from the down and spear. That's why we can understand it was so big. And why Apostle Pablo said this one? Because he said about he understood about the why deep. Why by the deep
God created wife Eve. At may halin tulad natin dito doon sa sinabi po sa aklat ng Juan na kung saan ang sibat ay tumagos mula sa ibaba na nasa taas ang ating Panginoon, tiyak na masasabi nating napakalaki nung naging sugat niya at luwabas yung tubig at dugo sa pangunawa ni Juan tungkol dun sa Genesis Kabanatang 2. That's why we can understand the blood of Jesus and His water is the same like as the lips of Jesus Christ. Kaya nga po masasabi natin yung dugo at tubig na lumabas sa ating Panginoong Jesus ay maituturing na tadyang ng ating Panginoon. Where's our lips? This side, but this side, both side. At alam natin na yung tadyang na yon na binabanggit ay nandito sa ating dalawang tagiliran. That's why it was God's plan. Jesus Christ, He needed pierced by the Spirit side, only side. Why? To get His lips. Kaya nga po masasabi natin na sa plano ng ating Panginoon na kailangang tagusan ng sibat ang tadyang ng ating Panginoon upang lumabas tayo. It is church, Jesus Christ built His church through His blood and water, His lips. At alam natin na itatag ang iglesia sa pamamagitan po ng dugo at tubig na lumabas sa kanyang tadyang. John chapter 20, verse 20. 20 ng Juan. At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga tagiliran. Ang mga alagad nga ay nagagalak nang makita nila ang Panginoon. Jesus also said, when He came to disciples, He showed to them His side and His hand. Kaya nga po, dito sa talatang binasa natin na nang nagpakita ang ating Panginoong Jesus matapos siyang mabuhay na maguli, ay ipinakita rin niya sa kanyang mga alagad ang kanyang kamay at ang kanyang tagiliran. This hole in the hand, also His side is so big. There's open, so much open this side. Taglay ng kanyang kamay, yung mga butas nito mula doon sa pako na naidiin sa kanya at maging ang kanyang tagiliran ay mayroong malaking sugat. We the same like a smile of the Apostle John. Kaya nga po, kailangan po natin taglayin yung kaisipan mismo ni Apostol Juan. Because he understand about from Genesis chapter 1 to chapter 6. Sapagkat naintindihan mismo ni Apostol Juan yung Genesis Kabanatang 1 hanggang Kabanatang 6. Okay, John chapter 19 verse 41. 19:41 ng Juan. Sa dako nga ng mga pinagpakuan sa kanya ay may isang halamanan. At sa halamanan ay may isang bagong libingan na kailanman hindi pa napaglalagyan ng sino man. That's why also same, di ba? The place of Jesus Christ crucified, that is, it was garden. At doon nga po, doon sa mula sa pinagpakuan sa ating Panginoon ay mayroong isang halamanan. But there's new tombs for the Jesus Christ, burial of At the meron Jesus doon Christ. isang bagong libingan na nakalaan para sa ating Panginoong Hesus. Why Apostle John said about the garden? Because he remembered the Garden of Eden. He want to explain to us the Garden of Eden. At maaring nga po masasabi natin na nabanggit ni Apostol Juan yung tungkol sa halamanan na yon sapagkat maaring naisip niya yung halamanan ng Eden. That's why purposely he said about the garden. When Jesus Christ crucified on the cross, it was garden and he buried also in the garden. Kaya naman masasabi natin na talagang sinadya na banggitin ni Apostol Juan ang tungkol sa halamanan doon sa malapit sa pinagpakuan sa ating Panginoon. John chapter 20 verse 15. 20:15. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang iyong hinahanap?" Siya, sa pag-aakalang yaoy maghahalaman, ay nagsabi sa kanya, "Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya, ay sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay at akin siyang kukunin." Again, I want to talk to you. Matthew, Mark, and Luke, they did not say about the garden. Maliwanag po na hindi binabanggit ng aklat ng Mateo, Marcos at Lucas ang tungkol sa halamanan. Only Apostle John, he said about the garden. Also, verse 15, gardener. Mary, he thought he was a gardener. At mula doon sa 15 ay binanggit muli yung halamanan na yon at napagkamalan pa ng ating Panginoong Hesus bilang naghahalaman. That's why I think the cross, what is the cross? Meaning of the spiritual meaning of the cross. Kaya nga po, ano nga po ba talagang ibig sabihin na spiritual na ibig sabihin ng krus? In the Garden of Eden, there's two trees, di ba?
the tree of knowledge of good and evil, also tree of life. Mula doon sa hardin ng Eden ay may dalawang klase ng puno. Ito yung puno ng buhay at ang puno na nagbibigay kaalaman sa mabuti at masama. That's why you can understand this two tree became the cross. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na yung dalawang puno na yon ay ang naging krus. Also, the tree of knowledge of good and evil, that is the meaning of the tree of knowledge of good and evil. Before I told you, the law, diba? The law. At naging maliwanag sa atin na yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama ay kumakatawan sa kautusan. Yeah, that's why John chapter 1, Apostle Pablo said, the law came from the Moshe, and then the grace, and then the grace and life from the Jesus Christ. Kaya naman binabanggit ni Apostol Juan doon sa Juan Kabanatang 1, talatang 17, na mula kay Moises ay lumitaw ang kautusan, ngunit ang katotohanan at biyaya ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. There's no reason, diba? Suddenly, Apostle John said, the law and grace. Ibig sabihin, walang kadahilanan, pero bakit binanggit mismo ni Apostol Juan ang tungkol doon sa kautusan at biyaya? Yeah, that's why I understand the tree of knowledge, good and evil, that is the law, and then the tree of life, that is grace of Jesus Christ, life of Jesus Christ. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin kung ang yung puno ng pagkaalam ng mabuti at masama ay ang kautusan, samantalang yung puno ng buhay ay ang biyaya at katotohanan ni Jesucristo. That's why I think Jesus Christ died on the tree of knowledge of good and evil, because by the law, but he died from death by his life, the tree of life. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na si Jesucristo ay namatay sa pamamagitan ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Sa madaling salita ay sa ilalim ng kautusan, ngunit sa kanyang muling pagkabuhay, siya ay nabuhay sa pamamagitan ng puno ng buhay. Okay, Genesis chapter 3, Genesis Kabanatang 3, verse 15, sabay-sabay. 3:15, at pagagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. After Adam and Eve commission to God, they become like a son, almost same enemy to the enemy. Because people commission to God, they so much love, but after commission to God, they each other and Matapos nga po magkasala si Adan at Eva ay naging magkaaway po sila sapagkat bago nga po sila magkasala ay naroon yung pag-ibig nila sa bawat isa. thanks God, because God promised to Adam and Eve, time come, the Christ will come to you as a woman's offspring, woman's seed. Pero salamat sa Diyos sapagkat ipinangako niya kay na Adan at Eva na darating ang Kristo sa pamamagitan ng binhi ng babae. That's why really you can understand, at the time, really God explained to Adam and Eve about the Christ. Christ will die for you, but He'll come to you as a seed of the woman. Kaya nga po nililiwanag mismo ng Diyos kay Adan at Eva na darating yung isang Kristo na mamamatay para sa inyo sa pamamagitan ng binhi ng babae. That's why Genesis chapter 3 verse 20 said, Adam called his wife Eve, you are mother of the all living. Kaya naman doon sa 20 sinabi, tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Yeah, because the Christ will come through the woman. And then will lead, the believers will lead. Sapagat ang Kristo mismo ay manggagaling sa babae o sa iyo at ang Kristo ay mabubuhay. That's why really they have interest about the woman's offspring. Kaya nga po, Christ. sila po ay nakatuon doon sa magiging Kristo, doon sa magiging binhi ng babae. That's why Genesis chapter 4, verse 1, verse 1, they got the first son, Cain. Kaya naman doon sa Genesis Kabanatang 4, talatang 1, ay nagkaroon ng anak si Eva na pinangalanang Cain. And then Adam said, usually not Adam, the wife Eve said, I have acquired a man from the Lord. Sinabi mismo ni Eva na pagkapanganak niya, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Yeah, because Adam's wife Eve, she thought Cain will be offspring of the Christ.
Sapagkat ang iniisip ni Eva, itong si Cain ay ang magiging binhi para kay Kristo. That's why people, I told you, the meaning of the Cain, di ba? Cain is possession. I have got the seed of the Christ. Sapagkat ang ibig sabihin po ng salitang Cain, ito'y aking natanggap, yung binhi ng Kristo. But when they got again the Abel, call Abel, di ba? Abel, you are nothing, useless one. Pero nang sila'y magkaroon muli ng isang anak at ang pinangalan po nila'y Abel, ang ibig sabihin po ng Abel ay walang halaga. Because through physical mind, the Adam and Eve, they thought Cain will be the way of the Christ. Sapagkat sa kanilang kaisipang makatao, ang tanging inisip lamang nila na si Cain ang magiging daan para kay But Kristo. through Bible, you can understand that is usually God's not working like that, like the Jacob, God chose this Abel. Pero alam natin na hindi po ganoon ang kaisipan ng Diyos maging sa pagpili niya kay Jacob, katulad din ng pagpili niya kay Abel. Yeah, last time I explained to you the meaning of the Abel, nothing, you are nothing, useless one. Ang ibig sabihin po ng pangalang Abel, ikaw ay walang halaga. Yeah. That's why only God looking for those who are like us, foolish man, unrighteous one, and then really humble man. Kaya nga po ang tunay na hinahanap ng Diyos ay yung mga makasalanan, yung mga hindi matuwid. Yeah. Okay, Genesis chapter 4. Please you understand. We check who came into the wedding ceremony. Man. Unawain natin mabuti na sa ating pinapag-aralan kung sino po yung magiging karapat-dapat na papasok doon sa kasalan ng kordero. Yeah, because all the Bible says about that one into the wedding ceremony. Man. That is the into the race and then God's kingdom. Sapagkat ang tunay na ibig sabihin po ng Biblia ay ang patungkol sa pagpasok doon sa kasalang iyon, sa pagpasok sa kaharian at sa tunay na kapahingahan. Even though you are here, but you have if you have same mind of the kind, you cannot into the ceremony of the Kaya nga kahit na naririto po ang ating pisikal, kung ang ating kaisipan naman ay katulad ng kay Cain, hindi tayo maging marapat na mapasok sa kasalan. Already check Genesis chapter 6. Already we checked, diba? Only Noah's 8 family they into the wedding ceremony. Kung paano nga po na binanggit doon sa binasa natin sa Genesis kabanatang 6, ng tanging pamilya lamang ni Noe ang nakapasok doon sa kasalan ng kordero. Except Noah's 8 family, all the people they met with the daughters of men, not Jesus Christ. That's why they were killed by the flood. Kaya nga po maliban doon sa 8 pamilya ni Noe, lahat po'y nag-asawa ng mga anak ng babae at hindi po nakatuon kay Kristo. That's Kaya why- naman sila'y pinatay lahat sa pamagitan ng bahay. That's why we can understand from Genesis chapter 4, 5, 6, we can be the bride of the young man Jesus Kaya nga po Christ. sa pamamagitan ng kabanatang 4, 5 at 6 ay makikita natin kung paanong sino magiging karapat-dapat na pakakasal kay Hesus Kristo. Yeah, Genesis chapter 4, verse 25, 26. 25, 26 ng 4. At nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Sapagkat siya'y binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya'y pinatay ni Cain. At nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Noon ay pinasimula ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Yeah. On this Adam and Eve, all the time, they were interested about the seed of the Christ, the way of the Christ. Alam natin na si Adan at Eva, wala silang ibang pinagsesentruhan kundi yung magiging bini ng babae na magiging daan ng Kristo. After Cain killed his brother Abel, they got another seed, Seth. At matapos nga po mapatay ni Cain si Abel, ay nagkaroon sila ng muli ng isang bini na pinangalan lang pong Seth. That's why the wife of the Adam, the Eve said, God has appointed another seed. This Seth, his name is Seth. Kaya nga po, sinabi at binanggit mismo ni Eva na muling binigyan ako ng Diyos ng anak na kahalili ng
aking binhi. And then according to verse 26, from that point, the man began to call on the name of the Jehovah. At mula doon sa 26 ay binanggit na yun na yung panahon na kung saan nagpasimula sila na tumawag sa pangalan ng Diyos na si Jehovah. Yeah, because from Genesis chapter 2, verse 4, when God made covenant, the promise to man, God's name is name of Jehovah. Kaya nga po mula doon sa 2, 4 ay pinangako ng Diyos sa kanila sa pangalan ng Jehovah. This Adam and Eve, they called name of Jehovah, diba? Which means name of Jehovah. They remember the God's covenant. Again, Ibig remember sabihin, God's kapag covenant. naalala po ni Adan at ni Eva, ang pangalan ng Diyos sa si Jehovah, naalala rin nila yung tipan ng Diyos sa kanila. And then from Genesis chapter 5, the explain about genealogy of the Adam, all the descendants of At Adam. pagdating sa Genesis Kabanatang 5 ay pinaliliwanag naman o inihayag dito yung lahi ni Adan. Yeah, verse 1, diba? God created man, He made him in likeness of God. At doon sa 5.1, ito ang aklat ng mga lahi ni Adan, ng araw na lalangin ng Diyos ang tao, nakawangis ng Diyos. God created us for His glory, diba? His glory. Na tayo po ay tunay na nilalang ng Diyos para sa kanyang kalwalatian. We have no glory of God. We have no glory. Wala po tayong taglay na kalwalatian ng Diyos. Only when we deny ourselves and Jesus Christ live in us, when Jesus Christ manifests from us, that is glory of God. Pero kapag ka tayo po ay tunay na lumibot sa ating sarili at patuloy nating tinaglay si Kristo, doon pa lamang magliliwanag sa atin ang kalwalatian ng Diyos. That's why God created man according to His image and likeness. Kaya naman, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis at larawan. Which means God give to man, first time people become sinner, God give to man His mind and His character, His law. Ibig sabihin, bago po nagkasalang tao, ibinigay ng Diyos sa tao yung kanyang kaisipan, yung kanyang katangian, yung kanyang pag-ibig. Yeah, that's why Genesis chapter 5 verse 1 again says, diba, God created man, He made him in likeness of God. Sinabi po sa Genesis 5.1, ng araw na lalangin ng Diyos ang tao, na wangis ng Diyos, siya'y nilalang. Yeah, you know, this Genesis chapter 5 God want to explain to us the genealogy, the descent of Adam to Noah. Alam natin, naliliwanag po ng Genesis Kabanatang 5 ang tungkol sa lahi po ni Adan mula sa kanya hanggang kay Noe. God has no mind about Cain's descendant, genealogy of the Cain. Ibig sabihin, wala po siyang interes sa anumang lahi na mayroon si Cain. Yeah, because they are already dead men, diba? There's no life in Cain's descendant. At dahil nga po wala silang buhay mula doon sa mga angkan ni Cain. Only this Adam and Seth, Abel and Seth, these sons of God, they have Jesus Christ. Pero pagdating kung kay Adam o kay Adan, kay Seth at kay Abel, sila po'y nagtataglay ng buhay. And then Genesis chapter 5 verse 2, diba, God created male and female, Adam and Eve. At lalaki at babae, nilalang ng Diyos sa talatang 2. Okay, verse 3, sabay-sabay. 3. At nabuhay si Adam ng 130 taon at nagkaanak ng isang lalaking kanyang wangis na hawig ng kanyang larawan at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. This verse 3 said, diba, Adam begat the son in his own righteousness, after his image, named Seth. Maliwanag dito sa 3 na nagkaroong muli ng anak si Adan at ng kanyang wangis at hawig ng kanyang larawan at ang pangalan nito ay Seth. Yeah, because Adam, he understand about when God created Adam and Eve according to God's image and likeness. Sapagkat naunawaan mismo ni Adan na ang kapaglikha sa kanila noon kay Eva ay ayon sa wangis at larawan ng Diyos. That's why when God said, this my son is same like as we get this son his own likeness and his image. Kaya nga po nagkaroon silang muli ng anak na ito'y si Seth. Ito po itinuring nilang hawig nila at larawan nila. Okay, you see Genesis chapter 5, all the we have no time. That's why please I explain to you about what's the meaning of the Genesis chapter 5.
Pinaliwanag po sa atin ng Genesis Kabanatang 5. This Genesis chapter 5, that is genealogy of the Adam, di ba? Adam, God's children. Na nakapaloob dito yung naging lahi ni Adan, lahat ng kanyang mga naging anak. It is important, all the descendants of Adam, generation of the Adam, only just become man and then died. Man died. At alam po natin kung gaano kahalaga yung mga naging lahi ni Adan, kung paano sila yung nabuhay at namatay, nabuhay at namatay. Yeah. Oh, verse 5, di ba? Verse 5, he died, Adam was died. Binanggit dito na kung paano si Adan ay namatay doon sa 5. Also, verse 6, di ba? Said live on 155 years. And he got Enos. At kung paano ipiniliwanag din sa anim kung gaano ang naging buhay ni Seth at naging anak niya si Enos. After Enos, he died, diba? Only died. At pagkatapos ni Enos, siya namatay. Yeah, verse 8, diba? Seth died. Kaya binanggit po dyan sa 8 na siya'y namatay. Also, verse 11, Enos also died. At sa 11, si Enos ay binanggit ding namatay. This is important because already they deny oneself. They have no old man already died. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin ang kahalagahan ng mga binabanggit na salita na kung saan sila'y lumibot sa kanilang sarili at sila'y namatay. That's why they have no own life. Only they live for God. Kaya nga po wala na po silang sariling buhay, kundi sila'y nabubuhay para lamang sa Diyos. That's why this Genesis chapter 5, all the chapter said, diba, died, all died. Kaya nga po sa Genesis Kabanatang 5 makikita natin at mababasa dyan kung paano binabanggit na sila'y namatay. Yeah, only just Enos, diba, Enoch, verse 24, God took Enoch, and then he went to heaven. At doon sa 24, tanging si Enoch lamang yung hindi binanggit na namatay, kundi siya'y kinuha ng Diyos. All, Methuselah, Lamech, until Noah, all they die. Only just explain, after they got son and daughter, they die. Pero makita natin na sa lahat ng mga tao, sila po'y binabanggit na pagkatapos sila magkaroon ng anak, sila'y namatay. Yeah, because already like the same, diba, deny oneself, they have no life oneself. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na ito'y pagpapaliwanag na kung saan kapag sila'y tunay na lumimot sa kanyang sarili, sila'y namatay sa kanyang sarili at wala na silang sariling pagkatao. Maybe I think almost our church members, they have no interest about this kind of teaching. Halos lahat ng mga miyembro natin, maaring hindi sila interesado sa ganitong klaseng katuruan. Yeah, because they have no strong, the feel of the Holy Spirit. Sapagkat alam kong hindi sila kapuspos ng banal na Spirit. Because still you are deeply stay in the religion. Sapagkat nananatili pa rin tayo doon sa reliyon. Still, I think still many our members is under darkness. That's why they have no interest about this teaching and they are not understand. Nakaramihan ng ating mga membro ay naroon pa rin sa kadiliman, kaya naman po hindi sila nagiging interesado sa ganitong klaseng katuruan. They have no interest about into the wedding ceremony. Kaya nga po wala silang interes na makapasok doon sa kasalan ng kordero. It's okay. If God's willing, time come, they really repent and come back to God. At naniniwala naman ako kung loloobin ng Panginoon, sila'y manunumbalik muli sa Diyos. But last week, I explained to you about our situation, diba? Thanks God, because already some our members, they understand. And then, they deny oneself, take cross, and follow Jesus. At naipaliwanag ko naman sa inyo nung isang linggo na kung saan karamihan na marami sa ating mga miyembro ngayon ay tunay na lumimot sa kanilang mga sarili at patuloy na nagpasa ng krus at sumunod kay Kristo. Especially now, I want to teaching to our branches pastors because they don't know the Bible. At patuloy nga po ang nagtuturo sa ating mga sangay ng iglesia sapagkat wala pa silang alam tungkol sa Biblia. From Genesis chapter 1 to 6, that is summarize all the Bible. Kaya nga po magiging paliwanag sa atin ng Genesis Kabanatang 1 hanggang 6 ay kabuuan ng Biblia. Like as chapter only just like as one part of the whole the Bible. Masasabi natin ito'y bahagi lamang ng kabuuan ng Biblia. Yeah, because
from Genesis chapter 2, already God explained to us the wedding, the Adam and Eve, wedding of the Adam and Eve. But that is spiritual union of the Adam and Eve. That is church and his, the Christ and his church. Pero maliwanag na sa pamamagitan po ng Genesis Kabanatang 2 na kung saan ipiniliwanag naging kasalan ni Adan at Eva ay anino po ng Iglesia at ni Kristo. Which means if you married with Jesus Christ, like as Adam and Eve, will into the heaven. Ibig sabihin, kung tunay na makikilala natin si Kristo, tayo makapasok doon sa kaharian ng langit. Jesus Christ died for his church. Why? That is Bible, di ba? Na si Yesu Kristo ay namatay para sa kanyang iglesia. Bakit? Sapagkat ito'y kanyang asawa. Please do not misunderstand. Jesus Christ died to all the men. Kaya po, huwag nating mamaliin ang ibig sabihin na namatay si Kristo sa lahat ng mga tao. Already from people, already we check many verses, di ba? Jesus Christ died for only his wife. Sapagkat si Kristo ay namatay lamang para sa kanyang asawa. That's why Jesus Christ died on the cross, like Adam did sleep. At yung kamatayan ni Kristo ay katulad din ng pagtulog ni Adan. That's why through the deeds of the Adam, the blood of Jesus, blood and word of the blood Jesus Christ made his wife the true church. Kaya kung paano nga po na si Adan ay kinuha sa kanyang tadyang ang kanyang naging asawa, mula sa tadyang ni Kristo ay lumabas ang tubig at dugo na siyang iglesia. That's why if we want to be the wife of Jesus Christ, we'll change it, we'll follow to Jesus Christ. Kaya kung nais po natin talagang naging asawa si Kristo, ay tayo mababago at susunod kay Kristo. But if we deny our own self, we cannot follow Jesus Christ. Pero kung hindi natin lilimutin ang ating mga sarili, hindi tayo makasunod kay Kristo. You know why you have no mind about this kind of teaching? Because you are not fighting with sin and you are old man. At alam niyo po ba kung bakit hindi tayo interesado sa ganitong klaseng katuruan? Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban doon sa ating lumang pagkatao at sa kasalanan. If you are not trying to fight in your sin, you cannot understand the Bible, understand these teachings. At kung hindi tayo makikipaglaban sa ating mga kasalanan, hindi natin maunawaan ang itinuturo ng Biblia. When you fighting with your sin, you can understand. We need Jesus. Only we can into the heaven by the grace of Jesus Christ. Pero kung tayo nakikipagpunyagi mula doon sa ating kasalanan, makita natin yung kahalagahan ni Kristo kung paanong tayo makapasok sa kanyang kalangitan, That's sa kanyang why kaharian. we want to deny our own self. Iyan ang dahilan kung bakit ninanais nating limutin ang ating sarili. This Adam's descendant, diba? Adam's descendant, Adam and this Abel and Seth, this descendant, they deny own self. That's why Bible said they only begot son and daughter die. Begot son and daughter die. Kaya nga po mula doon sa lahi ni Adan at sa kanyang mga naging anak, sila po ay tunay na lumibot sa kanyang mga sarili at sila'y namatay. Kaya naman pagkatapos sila magkaroon ng anak, sila'y namamatay. Yeah, that's why like as Noah, diba? Noah, he walked with God all the time. Kung paanong si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Yeah, you see, Genesis chapter 4, Genesis 4, from 17 to 22, 17 hanggang 22. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. At siya'y nagtayo ng isang bayan na tinawag na bayan sa pangalan ng kanyang anak na Enoch. At naging anak ni Enoch si Irad. At naging anak ni Irad si Mehuhael. At naging anak ni Mehuhael si Metusael. At naging anak ni Metusael si Lamek. At si Lamek ay nag-asawa ng dalawa. Ang pangalan ng isa ay Ada at ang pangalan ng ikalawa ay Zila. At naging anak ni Ada si Jabal. At siya ay naging magulang ng nagsisitahan sa mga tolda at ng mga hayop. At ang mga pangalan ng kanyang kapatid ay Jubal, na siyang naging magulang ng lahat ng mga tumutugtog ng alpa at ng flauta. At tungkol kay Zila, ay ipinanganak naman si Tubal-Cain na mamamanday ng lahat ng mga kagamitang patalim na tanso at bakal. At ang kapatid na babae ni Tubal-Cain ay sina Ama. yeah, this is Cain's descendant. Ito po yung mga naging lahi ni Cain. Yeah, God did not explain to all the descendants of the Cain, but summarize this one. Summarize. Hindi po ipinaliwanag yung mga naging lahi ni Cain, pero ito po ay naging buod ng kanyang lahi. This Cain's descendant, Cain and his descendant, they did not deny own self. Kung paano si Cain at ang kanyang lahi ay hindi lumimot sa kanilang mga That's why sarili. Cain, he built the city and the name
as his son Enoch. Kaya naman nagtayo siya ng isang bayan at ipinangalan sa kanyang anak na si Enoch. Yeah. Also same, di ba? Verse 20, they dwelling in the tent and then have livestock. Like as only they mind to the business, like as on business. Sinabi doon sila'y nanirahan sa mga tolda at may mga hayop. Ibig sabihin nakasentro lamang sila sa kanilang mga pinagkakakitaan. Also verse 21, di ba? Descendants of the Cain, they play the harp and the flute. They are making like as culture of the world. At pagdating naman doon sa mga naging lahi ni Cain, sila rin po yung pinagmula ng mga tumutugtog ng alpa at flauta. Ibig sabihin sila po ay interesado sa anumang mga bagay sa sanlibutan. Also verse 22, but the descendant of the Cain become the instructors of the every craftsman in bronze and iron. Like they are making weapons. At pagdating doon sa 22, ay sila rin po yung ang kanilang lahi ang gumawa ng mga kagamitang patalim. Ibig sabihin sila po ay interesado sa pakikipagdigma. Cain, after separate from the God, Cain and his descendant, they have no mind to God. They don't like into the wedding ceremony. Ibig sabihin, matapos na humiwalay si Cain sa Diyos, sa kanyang dakilang kalooban, wala po silang interes tungkol sa Diyos. Only just they want to live for himself or his family. Sila'y nabubuhay para lamang sa kanilang sarili at para sa kanilang pamilya. But this Genesis chapter 5, the Adam and Abel and Seth, this descendant, they were nearly different. Only they begot son and daughter and died. Begot son and daughter died. Samantalang pagdating kay Adan at kay Abel at kay Seth, kakaiba sila sapagkat sila'y nanatili doon sa tunay na kalooban ng Diyos. Kaya naman, matapos sila magkaanak, sila yung namamatay. Yeah, because they deny oneself and then all the time they work with God. Sapagkat ang tunay na nangyari sa kanila ay nilimot ang kanilang sarili, sila'y namatay para sa Diyos. That's why Genesis chapter 6, diba? Genesis, you can understand why God killed all the men except Noah's 8 At mula sa Genesis kabanatang 6, maunawa natin mabuti kung bakit pinatay ng Diyos ang lahat ng mga tao maliban lamang sa pamilya ni Noe. Yeah, because verse 2, diba? The sons of God saw the daughters of men and they were beautiful and they took wives and themselves all the choose. They were Sapagkat choose. nakita ng mga anak ng Diyos ang magaganda ang anak ng mga babae, kaya naman sila nagsikuhan ng kanikanyang mga asawa. Why God killed all the men except Noah's family? Because they married with daughters of men, not Jesus Christ. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin kung bakit sila'y nilipol ng Panginoon lahat sapagkat mas pinili po nila ang makipag-asawa sa mga anak ng babae kaysa kay Kristo. And then verse 3, diba? My spirit shall not strive with men forever, which means I cannot stay with them. Kaya naman, Holy Spirit. Kaya naman doon sa 3 ay sinabi ang aking spirito hindi na makikipagkunyagi sa tao, hindi na siya mananahan sa tao. One more time, verse 4, sabay-sabay. 4, ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon. At pagkatapos din naman ng makasiping ng mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao at mga kaanak sila sa kanila, ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon ng mga lalaking bantog. Yeah, this says about Cain's descendant. At tinuturing po ito ng mga lahi ni Cain. Except Noah's family, all the men, this is their character. Maliban po sa pamilya ni Noe, ito po yung naging katangian ng mga tao. Yeah, that's why they were giant on the earth in those days. At itinuring po silang mga higante sa lupa. Yeah, of course, maybe this giant, but spiritual being of the giant is those who have very strong on self. At maaring masasabi nating literal na higante ito, pero sa spiritual, ito po yung mga taong tunay na nananangan sa kanilang mga sarili. Yeah, they want to be mighty men, and then they want to be respect from others, renowned, diba? Men of the renown. At ang hinahangad po nila ay matanyag sa mga tao at patuloy na kilalanin ng mga tao. That is our old man, old self. At alam natin na iyan po ang kumakatawan sa ating lumang That's pagkatao. why people we deny our
old man all said, you want to respect from others. Kaya nga po bago natin na limutin ang ating mga sarili, ang hangarin po natin ay kilalanin tayo ng ibang tao. That's why today almost church said, boys be ambitious. Kaya nga po marami mga tao ngayon ay mga ambisyoso at mga matatayog. Yeah, they said you can be blessed from God and then you can be rich, you can be high position man in the world. Kaya nga po lagi po nilang gustong naririnig yung ikaw'y pagpapalain at ikaw'y magkakaroon ng magandang posisyon sa lahat. Yeah, because they don't understand the Bible, but that is same about they can be same about the Cain's descendants. At dahil hindi nga po nila naintindihan ang Biblia, hindi nila alam na kailang binabanggit ay ang mga katangian ng mga lahi ni Cain. God has no interest about mighty man and then the man of the renown. Kaya nga po sabi doon, hindi na ako magpupunyagi sa mga tao. Apostle Pablo said, God looking for those who are foolish men, no wisdom, and really humble men. Sinabi mismo ni Apostol Pablo, ang hinahanap ng Diyos ay mga mangmang at walang kaalaman. Yeah, but verse 8, Genesis 6, verse 8, but Noah found grace of his eyes of God. At pagdating sa 8, datapos si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. That's why already I told to you, that's why Noah, he all the time work with God and then he become righteous one. Kaya nga si Noe ay lagi pong lumalakad na kasama ng Diyos at itinuring na matuwid. Already Noah, he denied himself. That's why God said, you are perfect man and righteous one. At dahil nga po inilimot ni Noe ang kanyang sarili, siya itinuring na sakdal at matuwid. Yeah, that's why Apostle Pablo said, when Jesus Christ live in us, Jesus Christ became our righteousness. Kaya nga po sinabi mo si Apostol Pablo na kapag nanaan sa atin si Kristo, siya po ang ating magiging katuwiran. We have to into the wedding supper of the Lamb. Kaya kailangan natin makapasok doon sa kasalan ng kordero. Jesus Christ died on the cross for his wife. Si Jesus ay namatay sa krus para sa kanyang mapapangasawa. That's why please you understand what is God's plan, God's will. Kaya unawain natin mismo yung plano at kalooban ng Diyos. Yeah, God the Father sent out Jesus looking for his wife, At wife of Jesus Christ. ipinadala ng Diyos si Jesucristo sa atin upang maghanap ng kanyang mapapangasawa. And then Jesus Christ died on the cross and shed his blood and water on the cross for his wife. At namatay si Kristo at nagbubo ng dugo at tubig sa krus upang ibigay sa kanyang mapapangasawa. Not all the men, Hindi para sa lahat ng only tao. wife. Para lamang sa kanyang That mapapangasawa. is Ephesians chapter 5, Ephesians chapter 5. Yan po ay nakasulat doon sa Epeso, Kabanatang 5. The Apostle Pablo said, the wife, like as Jesus Christ laid down his life for his Na wife. sinabi niyang mahalin ninyo, mga lalaki, ang inyong mga asawa kung paano minahal ni Kristo at ibinigay ang kanyang buhay para sa kanyang iglesia. Apostle Pablo said, the man leave his wife, the parents, and then become one with wife. That's why Jesus Christ become man. Ang sabi ni Apostol Pablo, kaya naman iniiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang at makikisama sa kanyang asawa, kaya naman iniiwan mismo ng ating Panginoong Jesus ang Ama at naging tao. Genesis chapter 5, the generation of the Adam and the Abel and Seth. Please, you understand the meaning of this Genesis chapter 5. Kaya unawain natin mabuti yung binabanggit sa Genesis Kabanatang 5 na naging lahi ni Adan, ni Seth at ni Abel. Already they deny oneself and then they follow God all the time. Kung paanong nilimot nila ang kalang sarili at sa lahat ng pagkakataon sila'y sumusunod sa Diyos. That's why they have no interest about the world, also for themselves. Kaya nga po, hindi po sila interesado kung ano man ang nasa sanlibutan o nasa kanilang Only sarili. they have interest about the seed of the Christ, but the seed of the woman Christ. And the Bible said they got son and daughter and died. At ang tunay na pinagtutuunan nila ng pansin ay yung binhi ng babae na magiging Kristo. Kaya naman, ang pinakamalaga sa kanila ay patuloy na magkaanak at mamatay. They saw, they really believe. That is God's will. The seed of the woman, offspring of the woman, the way of Christ. Na naroon yung kalooban ng Diyos na yung magiging binhi ng babae ang magiging Kristo. That's why they did not meet with the daughters of men, because they want to meet with the true husband, Jesus Kaya Christ. naman hindi sila nakipag-asawa sa mga anak ng babae sapagkat ang kanilang pinagtutuunan ay makasal kay Kristo. But except Noah's family, so many people, they met with the daughters of men, not Jesus Christ. Kaya nga po, maliban po sa pamilya ni Noe, lahat ng mga tao ay nakipag-asawa doon sa anak o lahi o anak ng And the babae. last time also same, diba? True virgin
pure virgin of the Christ will into the wedding At ceremony. sinabi mismo, nasa huling araw, tanging mga matatalinong mga dalaga lamang ang magpapakasal doon sa kordero. Yeah. When we deny our own self and follow Jesus Christ, we can be true virgin of the Kaya Christ. nga po tayo magiging karapat na dalaga lamang kung lilimutin natin ang sarili at mamamatay tayo sa ating sarili. Union Christ, united with Christ. That is the wedding ceremony. Kaya nga po kailangan natin makipag-isa kay Kristo sapagkat Yeah. tayo pag-asawa Please, sa kordero. spiritually try to understand about Genesis chapter 1 to 6. Kaya nga po, unawain natin mabuti ang spiritual na ibig sabihin ng Genesis Kabanatang 1 hanggang 5. Yeah, that is says about whole the Bible. Sapagkat ito'y tumutukoy sa kabuuan ng Biblia. Okay, let's try to 3 times. Oh my soul, overcome all together. Pray. O my soul overcome, at tayo po'y sama-samang manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And o my soul overcome. 하나님 아버지, Tunay nga po na ikaw lamang ang tunay na hinahanap namin. Ikaw ang ninanasa namin. Ikaw ang hinahanap namin sa aming mga buhay. Ikaw lamang po, Panginoong Diyos, ang hinahanap namin. Pagkahari sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo kami, Ama, na maging marapat. Tulungan mo kami na maging malungsod sa iyong harapan. At kami na maging marapat na maging babae at makakasal sa iyo. 하나님 아버지, Ang kasunod dyan, tulungan mo kami, Ama, na namin hinuli ang mga sarili at mamatay sa aming mga lumang pagkatao, Panginoon. 아버지 우리 모든 Pagpudi na layunin sa amin ay maging marapat, nakakasal sa iyo, aming Panginoon. Kaya ingatan mo, Panginoong Diyos, ang aming mga pananampalataya. Ingatan mo ang aming mga paglilingkod, Panginoong Diyos. Hayaan mo, Ama, na patuloy kami makipagpunyagi laban sa kasalanan at patuloy namin i-deny ang aming mga sarili at patuloy namin, Panginoong Diyos, na patayin ang aming mga lumang pagkatao. Piliin namin, Panginoon, ang binhi ng babae na siyang si Kristo, Panginoong God, na siyang aming kaligtasan, na siyang aming pakakasalan, Panginoong God. Huwag mo hayaang nakatuon kami sa mga bagay na hindi marapat. Huwag mo hayaang nakatuon kami sa mga bagay sa sanlibutan. Hayaan mo, Ama, na lagi po namin kami maging spiritual, lagi kami lumakad sa iyo, kasama ka, Panginoong God, sa bawat araw, Panginoong God. Huwag mo kami pababayaan, Panginoong Diyos, na nakatuon sa mga bagay lamang na panglaman o pangsanlibutan. Hayaan mo, Ama, na ikaw lamang ang makita at matanaw sa buhay ng bawat sa amin. Katulad ni Adan, katulad ni Abel, katulad ni Seth, Panginoong Diyos, na kanyang mga buhay nakatuon para doon sa bini ng babae na siyang si Kristo, na ikaw, Panginoon, ang tunay na maging sentro ng aming mga buhay, na ang kasalan ng kordero, ang iyong kaharian, ang nakatuon sa aming mga puso at sa aming kaisipan. Ingatan mo kaming mabuti at huwag mo kaming mababayaan, Panginoong Diyos, ng aming mga spiritual, Panginoong Diyos, ay mapabayaan. Kung bagkus, Panginoon, patuloy mo kaming patatagin at papagtibayin at gawin namin sandigan ng katotohanan inihahayag mo sa aming mga buhay. Ipaunawa mo ang spiritual na kahulugan ng iyong mga salita at ikaw lamang, O Diyos, ang tunay na maghari at gumawa sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Ama, at inaangkin namin ng katagumpayan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po. See you on Lord's Day.